yung presidente ninyo, wala namang alam yan, kundi kalayawan lang eh. Oh, sigo laki. Abante Pilipinas. Tama ang sinasabi, walang alam itong ating presidente na ito. Kaya Diyos ko, paano tayong naluklok o paano tayong napunta dito? Siya na mismo nagsabi, anong gagawin natin? Abante Diba? Palibhasa, itong mga tao na ito, yung pamilya na yan, hindi dumaan sa hirap. Kaya hindi nila alam kung paanong ang perang dumarating sa kanila ay pinaghahati-hati sa napakaliliit na bahagdan para makaraos sa araw-araw nilang pangangailangan. Abante Pilipinas. Hindi kayo dumaan sa hirap kasi ang aram ninyo layaw. Di ba ka? Hindi naman sa akin galing yan sa kapatid niya mismo. Di ba? O sino makapagsasabi nun? Kundi yung lagi niyang kasama na ang papel ay tagalinis at tuwing sila magpa-party-party kung saan, doon sa Malacanang, nung panahong buhay pa si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Wala. Tama ang sinasabi, walang alam itong ating presidente na ito. Kaya Diyos ko, paano tayong naluklok o paano tayong napunta dito? Imagine, ito na naman. Meron na naman hong inilabas na 21 point something billion pesos. Isara na lang natin sa 21 billion. Puro pera ang pinag-uusapan. Ilalaan pa rin daw yan doon sa DPWH para sa nagpapatuloy na mga infrastructure project. Por Diyos, por Santo. Kaya, por Diyos, por Santo, magising naman ako. The national government is on the defensive mode sapagkat alahong nagagawa ang kasalukuyang administrasyon kundi magpalabas ng pera, puro pera ang pinag-uusapan. I mean, imagine ito na naman. Meron na naman hong inilabas na 21 point something billion pesos ang pamahalaan at ito daw ay para ma-ease at medyo ika nga'y mabawasan and to shield o ika nga ay para ipag-adya ang ating mga kababayan dahil sa matinding epekto ng gera na nagpapatuloy na gera dyan po sa gitnang silangan. Pero mind you, sa discussion nila I was listening or watching, technically listening kasi nakikinig ako habang bukas yung cellphone. Nakikinig ako doon sa kwentuhan nila Attorney Trixie Cruz at saka ni Attorney Barry Gutierrez. Pinag-uusapan nila yung sinabi ng presidente na inalaw ng presidente, ipinarelease na presidente na 21.40 something o 45 billion yata yun, kung di ako nagkakamali. Isara na lang natin sa 21 billion. At yan daw ay para sa para daw to shield. Ganda, di ba? Ang ganda nung sinabi. Pero alam ho ninyo, kung magkano lang ang nakatuon para doon, it's something like 2 billion pesos out of 21 billion. Galing! Napakagaling! And the rest, alam nyo kung saan? Ilalaan pa rin daw ho yan doon sa DPWH para sa nagpapatuloy na mga infrastructure project. Por Diyos, por Santo. Hindi ba saan tutungo ito? Saan na naman patungo Pera na naman ang pinag-uusapan. Papunta na naman sa DPWH. Samantalang ang problema natin ngayon ay hindi infrastructure. Ang problema natin ngayon kung paanong bubuhayin ang mga Pilipino. Diba at sasagipin sa napakalaking krisis na kinakaharap nito. That is the main problem. Hindi infrastructure sa ngayon. Hindi natin kailangan infrastructure sa ngayon. Ang kailangan natin, paano natin bubuhay ng ating mga kababayan. Yung inyong ayuda na 5,000 isang buwan, 5,000 pinamigay ninyo, wala na. Ubos na. Liban na lang doon sa hindi pa nakakapamigay o doon sa kabibigay lang kahapon. Pero yung pinamigay ninyo nung nakaraang linggo, ubos na. Bakit? Hindi naman yan mapupunta sa gasolina o sa krudo ng mga driver Saan ba mapupunta yan? Ipangbabayad nila yan sa kanilang utang para makapagpatuloy sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Abante Pilipinas. Diba? Palibhasa, itong mga tao na ito, yung grupo na yan, yung pamilya na yan, hindi dumaan sa hirap. Kaya hindi nila alam kung paanong ang perang dumarating sa kanila ay pinaghahati-hati sa napakaliliit na bahagdan para makaraos sa araw-araw nilang pangangailangan. Abante Pilipinas.
Hindi kayo dumaan sa hirap kasi ang aram ninyo, layaw. Di ba ka? Oh, yung presidente ninyo, wala namang alam yan, kundi kalayawan lang eh. Oh, sigo laki. Abante Pilipinas. Hindi naman sa akin galing yan sa kapatid niya mismo. Di ba? O sino makapagsasabi nun, kundi yung lagi niyang kasama, na ang papel ay tagalinis sa tuwing sila magpa-party-party kung saan, doon sa Malacanang, nung panahong buhay pa si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Wala, tama ang sinasabi, walang alam itong ating presidente na ito. Kaya Diyos ko, paano tayong naluklok o paano tayong napunta dito? Siya na mismo nagsabi, anong gagawin natin? Abante Pilipinas. Pambihirang patiso. Kaya, por Diyos, por Santo, magising naman na kayo. Ang dami na nating mga kinakaharap na problema. Pero I think the best na ako bilang kaibigan, hindi bilang isang eksperto kung ano man, bilang isang tao, sa tingin ko, ganito na lang ho ang gawin natin. Ituloy natin ang buhay natin, hayaan natin sila sa kanilang katarantaduhan. Dahil lahat ng masama ay meron ho yung karma, di ba ga? Well, karma is on two sides, positive and bad or good karma. Pag magandang ginagawa mo, you'll get a good karma. Pag masama ang ginagawa mo, you'll get an even worse karma. Yun ang matindi ron. Lalo na kapag kasobra na sa nangyayari na ito. What good karma do you think is waiting for this clan or for this family or for this whatever you call them? For this dynasty. Abante Pilipinas. What good karma is waiting for them? Is there any? Sus Mariosep. Kaya please, sana tayo ay magising na. At ang mga tao na nakinabang na ng husto, tama na. Nakinabang na kayo. Wala, at the end of the day, matatapos at mawawala din yan sa pwesto. Ngayong nakinabang na kayo, tama na. Baka pwedeng taong bayan naman ang intindihin ninyo. At hindi yung puro kayo pamumulitika na kagaya ng ginagawa ninyo sa ngayon. Na nagmumukha na kayong tanga. Saan ka nakakita? Ikaw ang nagdemanda tapos ako, dinimanda mo ko tapos ako magbibigay sa iyo ng ebidensya? Bobo ka ba? Ganyan na ba kayo katanga? Sorry Sorry. I always say sorry early in the morning. But this is a reality. Idinimanda mo ko. Tas ako magbibigay sa iyo ng ebidensya. Ay napakatanga mo. Abante Pilipinas. Di para kung inamin yung lahat ng ibinibintang mo sa akin. Di ba ga? Sus Mariosep, naging congresswoman ka pa. Pagkatapos ay gusto mo pang ihalin tulad ka kay Miriam Defensor. Napakalaking kahihiyan. Abante Pilipinas. Napakalaki. Ubod ng katangahan. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante Pilipinas.